Isang kwento ng pag-ibig at walang tigil na paghihintay, ngunit ang kanyang kwento ay nauwi sa isang trahedyang hindi malilimutan. Ngayong gabi, tayo'y sasama sa kanilang paglalakbay sa pagtuklas ng kasaysayan ng White Lady ng Lagaw at sa pag-ahon sa misteryo ng dilim na ito. Bantog ng White Lady diri sa Jinsan sa una, kapina sa Tagalagaw. Hindi pa rin mamatay-matay ang storya dahil sa di umano'y White Lady ng Barangay Lagaw dito sa General Santos City. Taon-taon, lalo na't sa araw ng mga kaluluwa, lagi pa rin itong usap-usapan at kinatatakutan. Bagamat ang mga sinasabing di umano'y mga gamit ng isang prinsesa mula sa Espanya na napadpad sa lungsod may ilang libong taon na ang nakararaan. Ngayon nakalagak na sa isang musileo sa loob ng isang pribadong sementeryo sa South Cotabato. Ang prinsesang ito, di umano'y ang White Lady ng Lagaw. Tapos ang papa na ako, inapadam ko yun na siya permi. Tapos nang sa ako lang na nadunggan sa papa na ako, mauna siyang kuan. Tapos nang sa duyan, usahay sa duyan, may sa duyan nga tong duyan bitaw nga nakakuan sa sampalok kasa kuan. Kadlaw na may nagaduyan diha gyud babayi. Oo. Nga which is sa papa na sulti sa papa nako, mauna si Princess Criselda. Hindi lamang daw ito basta kwentong barbero, dahil ang kwento tungkol kay Princess Criselda may nahukay na mga ebidensya, tulad ng mga hibla ng buhok, ngipin, mga kaperasong damit, mga putol na kwintas ng umano'y prinsesa at ilang mga buto nito. At ang mga ebidensyang ito kasamang nakalagak sa musileo ng pamilyang Zeta ngayon. Namayapa na rin si Gaudencio Zeta na umano'y tumulong upang tuluyan ng manahimik ang nagpaparamdam na kaluluwa ng prinsesa. Tapos tong White Lady sa unang White Lady diri sa Jinsan sa una, gikan sa Lagaw, kalit lang na para jeep o tricycle o unsa, magpatod na sa plaza. Pag abot sa diha dapit sa plaza sa General Santos Freedom Park, kana sa may City Hall dapit, kalit lang mawala na sa sakyanan. Tapos usahay magpatod na gihapon siya diri sa Lagaw. Pag abot sa Lagaw, mawala gihapon na siya. Ang kwento ni Princess Criselda nakasulat sa isang diary. Kanang si Princess Criselda kay ginapadam ko ng papa nako. Dayon nagbalhin na sa isa ka batan-on babayi. Nagasulod ba? Mautong na istorya ni papa nako. Sa
Ibinaril ni Gaudencio base sa pakikipag-usap di umano nito sa kaluluwa ng prinsesa noon, Princess Griselda Simbara Ibarra. Di umano ang totoong pangalan ng White Lady na 21 taong gulang at may taas na 6 feet na nagmula sa bansang Spain. Naging bihag di umano ang prinsesa at baka ilang beses na kinahasa ng mga pirata. Pinatay ang mga kasamang crew nito ng sinasakyang barko at maging ang duke na nakataksasa ng pakasalan ng prinsesa. Ginlubong ang mga treasure, ginlubong buhi si Princess Griselda. Dayon nagbuhi tong leader sa pirates nga kutob nga dili sakop sa Kristyanismo, isa ka Kristyan ang lugar nga ni. Bantayan gyud nimo ng mga bulawan, mga treasure nga gilubong namo. Bantayan gyud nimo. Ang maka-recover sa imo nga Kristiyano, antes ka pa makalingkawas sa pagbantay ng mga treasure na. Sa kabila ng kanyang misteryo, ang White Lady ay hindi isang espiritu masamang nais mangambala. Ang kwento ni Princess Griselda ay mananatiling alaala at sa tuwing magpaparamdam siya, hindi malilimutan ang kanyang kababalaghan. At ang aral ng kanyang kwento ay mamumuhay magpakailanman.